kita lahat ng kabataan na apektuhan na. Dahil hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan, kundi lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Dahil dyan, dahil droga rin ang humasak sa pamilya ko. Tignan niyo itong batang ito. Di ba? Ilang taon ka na? 13 po. 13 years old. Pero alam niya na kung ano ang nangyayari sa bayang ito. Sige, isang bulat mo na. Ikaw, 13 years old ka. Oh, hindi kita, hindi ko pala akong ginagawa sa iyo. Pakilala ka. Ako po, si Carlo Mendoza, Gigil Kid. Mga influencer po kami. Pumunta po kami dito para suportan ang Duterte at ang mga Pilipino at Pilipinas. Dahil kitang-kita namin, marami nang lumabas, marami na kami nakita lahat ng kabataan na apektuhan na. Dahil hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan, kundi lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Dahil dyan, dahil droga rin ang humasak sa pamilya ko. Droga din ang dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Hindi ko nahayaan na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin ng mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpaingay. Hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino, naggalit na. Di ba sinabi mo, nababaguhin mo Pilipinas? Di ba? Pero anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bagyo, yung na-disgrasya, na baha, marami. Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo pang manood ng concert na mo kayo. Kung mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang presidente ng Pilipinas, ipakita mo noon pa lang. Dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano-ano ang pinakita mo, gumawa ka pa ng movie, nakala namin na totoo. Pinutol mo kami. Niloko mo kami. Kung ano-ano pa ang pinakita mo para lang umangat ka, para mahiluklok ka lang, hanggang sa naniwala ang ibang Pilipino, hanggang sa marami ang gustong magluksok sa'yo. Pero ano nangyari? Nung nagluklok sa'yo, anong ginawa mo? Nung naging presidente ka, nagsimula, naghirap kami, kung ano-ano nangyari, tumaas ang diesel, tumaas ang mga presyo ng bigas. Kaya kami nagagalit sa'yo, lalo na kaming mga kabataan, na umanga sa'yo, lalo na ako, na akala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi nagdroga na lumagganap sa buong Pilipinas. Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Malacanang, na uulitin ko, mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mga kababayan kong Pilipino, sabay-sabay nating isigaw, mag-resign! 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 Sisigaw natin! Duterte! 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 Duterte!
Ito na lang ang sasabihin ko sa'yo, Marcos. Lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kaming mga kabataan, porket kabataan, ay kailangan asikasuhin ang mga pag-aaral. O, alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit ganun na-apektuhan di kami? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa na-apektuhan sa droga na yan. Kaya kami mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa'yo. Kahit marami ka pang ipadalang militar, dahil hindi kami malulupig ng kung sino man, dahil kami ay Pilipino din. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon nagagalit sa'yo dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad naming mga Pilipino, lalo na mga kabataan, kung ano-ano na lang nangyari sa mga kabataan. Dahil doon din sa nakatira kami, ay maraming mga nagdodroga, maraming kaming narinig na nag-aabutan ng droga hanggang sa nalaman namin, hanggang sa nakita namin. At nung nalaman ko, pati si Duterte, Sara, kinalaman mo, kaya kami nagalit sa'yo dahil kami sumuporta sa'yo.